pagtitipon namin, sa pag-aral namin ng iyong salita, Father. And we believe, Lord, na ikaw lamang, Lord, ang dakilang tagapagturo sa amin, the great teacher, the great comforter, O Lord God, by whose stripes, Lord, ay pinagaling nyo na kami for all those that are in, Father, in travail, in affliction. We believe, Lord, kaya ng aming mga tinaas sa iyo mga prayer requests, that you have already committed the healing that day at Calvary. It is a finished work, so aming inaangkin lamang ngayon yan, Father, for our brethren and loved ones that are going through, Father, afflictions of the flesh. Father, and sa mga nangailangan din, those that are in need, those that are, Father, hallelujah, striving, Lord Jesus, you're still Jehovah Jireh. You are the provider, the great provider. And we believe, Lord, na yung pangako na you will never fail, you will never leave us, you will never forsake us. We thank you for your great love, Lord God, sa aming kalagitnaan, Lord, displayed, Lord Jesus, sa huling araw na ito, sa pamagitan ng iyong mensahe, Lord, upang tawagin kami, higit namin makilala kayo, Lord God, Father. We thank you, we praise you, we glorify you, lahat ay aming binabalik sa iyo, na may kadakilaan, to Lord Jesus ang aming samadalangin, sa iyong tanging at matamis na pangalan, Panginoon sa Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Praise be the name of God. Atin buksan ng isang talata sa banal na kasulatan, which is really the center ng ating huling araw na mensahe, which is over in Revelation chapter 10. And sabi dito sa verse 7, ating basahin, this is one of the greatest ministry na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa huling araw na ito, which is the ministry of the seventh angel, sabi rito. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared unto his servants, the prophet. Pagpalain nawa ng salitaan ng Diyos, you may all be seated. God bless you all. Sa mga ibang bisita ay nakauwi na, no? And we continue to pray for them. Salamat din sa mga magulang that has decided na ipaalay ang inyong mga bata. We are thankful that the Lord has ginabayan kayo sa inyong mga desisyon. At ito ay napakahalaga, mga kapatid, dahil narito tayo sa isang napakadakila ang araw. At sabi ng Biblia nga sa ating teksto na binasa, ito yung araw ng tinig ng ikapitong anghel. Amen? At sa karamihan, kung tayo mga iba't ibang mga pinanggalingan natin na mga sekta, relihiyon, mga kapatid, ay hindi natin masyado maunawaan. Ano ba itong araw ng tinig ng ikapitong anghel? Lalo na itong buong aklat ng Apokalipse, yung huling aklat, the last book, the book of Revelation. Ito ay, sa Tagalog ay Apokalipse. Ito ay isang aklat na bihira binubuksan at bihira tinatalakay, dahil ito ay isang aklat na punong-puno ng mga hiwaga at lihim at sikreto. Amen? At mabiyaya ang Diyos sa atin. Alam natin, tayo bilang mga hinirang, mga pinili ng ating Panginoon, mabiyaya ang ating Panginoon Amen? Na tayo ay nakasama doon sa mahinirang pinili ng Panginoon. Kailan? Sabi ni Paul, bago pa tinatag ang sanlibutan. Amen? Efeso 1 ay nagsabi niyan, hindi pa tayo tinatatag ng ating Panginoon. Hindi pa tayo
tinatatag ang sanlibutan ay tayo ay hinirang at pinili na ng ating Panginoon. Amen? Chosen, pinili, hinirang before the foundation. Dahil meron ang Panginoon basehan. Amen? Yun ang aming minsan na talaga, last Sunday, I believe, amongst the men and the brothers, nung nagkaroon kami ng men's fellowship, ay napag-usapan namin yung pagkapili o pagkahirang ng ating Panginoon. Amen? Ang pagpili ba at paghirang sa ating ng ating Panginoon, ito ba ay walang binasihan ng Panginoon? Ang Diyos natin ay, sabi ni Pablo, ay isang Diyos ng kaayusan. Amen? God, a God of order, and hindi po God of confusion. Amen? So lahat ng ginagawa ng Diyos ay meron siyang sinusundan na kaayusan. Amen? Meron siyang pattern, meron siyang gabay, which is yung kanyang sariling plano o kanyang sariling salita na hinayag sa atin down through time, sa history, mula sa banal na kasulatan atin makita na ang Diyos ay lagi meron siyang kalakip na tinig sa bawat panahon. Kasi pag wala siyang tinig o mensahe sa bawat panahon, ang mga tao ay walang gabay. Amen? Walang liwanag. Amen? At hindi naman pwedeng tinig ng walang katiyakan. Amen? Sabi ni Pablo, yung uncertain sound, hindi pwede walang katiyakan. Kailangan ang tinig ay talagang ma-recognize at makilala natin na ito ay tinig ng Diyos to. Amen? Hindi tinig ng tao. At ang tinig ng Diyos ay meron siyang talagang ginagamit. Alam natin, isang opisina lang ang ginagamit ng Diyos mula ever sa umpisa. When He created man in His own image, nung nilikha niya ang ating unang magulang, sa larawan niya, wala nang ibang ginamit ang Diyos na instrumento para dalhin ang kanyang salita o kanyang tinig, liban ang kanyang hinirang na lingkod. At ang mga lingkod na hinirang niya ay ito yung isang special na calling na tinatawag natin na propeta ng Diyos. Amen? Walang ibang ginagamit ng Diyos. Pag meron siyang plano, propeta lagi ginagamit ng Diyos. Amen? The very first prophet na ating makita sa banal na kasulatan ay ang ating unang magulang na si Adan. Amen? Adam was the first prophet. Amen? Kasi nung hinarap sa kanya, nung pinatulog ang ating unang magulang na si Adan, nung nag-iisa pa lang siya, at nilabas sa kanyang tadyang at ginawa ng Diyos ang kanyang kabiyak na babae, alam mo, nung hinarap ng Diyos sa kanyang harapan, hindi naman siya nag-isip o nagtaka, sino ba ito? Amen? Nagsalita agad siya ng salitang hula. Sabi niya, you are bone of my bone, flesh of my flesh. You're taken out of man. So alam ni Adan. Amen? Bakit? Si Adan ay taglay niya yung kaisipan ng Diyos. Amen? Alam na ni Adan ang plano ng Diyos. Bakit siya nilikha? Alam ni Adan ano ang layunin at komisyon ng Diyos para sa kanya. Sabi dun sa Genesis, ang pinakalayunin ng Diyos kay Adan ay para maging magkaroon siya ng kapangyarihan, dominion dito sa buong mundo. To have dominion over all. Let us read, ito yung unang komisyon ng Diyos kay Adan. And this is really, ito yung ating talagang original na role na nawala sa atin dahil nahulog ng ating unang magulang. Amen? In Genesis chapter 1, ang Diyos ay nagbilin kay Adan, Genesis 1, verse 26. And God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Pag sinabi natin dominion, ibig sabihin kapangyarihan, otoridad. Dominion over lahat. Saan? Isda, sa dagat,
ibon sa himpapawid, over the cattle. Pag sinabi natin cattle, ano ibig sabihin? 4 na paa. Yan ang ibig sabihin cattle. Kaya ang highest form ng cattle, tao. Tayo. Consider tayo dun sa cattle. Over all the earth, buong mundo, ibig sabihin kasama ang mga puno, kasama lahat yan. Every creeping thing, yung mga gumagapang, lahat. So si Adan, ang unang commission niya ay maging maliit na Diyos sa mundo na ito. Amen? And yan ang talagang original layunin at plano ng Diyos para sa atin bilang tao, is to have dominion. Ang problema lang is nahulog ang tao. So lahat ng plano na dapat ialay sa tao o lahat ng plano na nakalakip sa tao ay nawala. Amen? Bumalik yan sa Diyos, naudlot, kumbaga naudlot. Pero magaganap pa rin. Dadating ang time, magaganap. Kaya nga, ang pinakalayunin ng ating Panginoon, 2,000 years ago, nung bumaba siya rito, saan yun ng tao ay paraan? Para saan nung layunin? Para nga ibalik sa atin. Amen? The very purpose of Jesus Christ. Para maibalik sa atin. Redemption means what? Ang ibig sabihin ng redemption, to bring back, maibalik sa atin yung ating original na kalagayan na nawala sa atin. Amen? Maging maliit na Diyos ng sanlibutan na ito, to have dominion na hindi naganap ng ating unang magulang. Amen? So by the grace of God, mga kapatid, nakita natin sa pamagitan ng isang mensahe sa huling araw na ito na dito tayo binigyan ng Diyos maging bahagi ng araw ng ikapitong anghel. Yung anghel dito, mga kapatid, ay, alam mo sa Biblia, alam natin yan. There are 2 types of angel, di ba? Anghel ng langit at anghel ng lupa. Supernatural angel, kagaya nila Miguel, nila Gabriel, amen? At isa pang klaseng anghel ay yung anghel ng lupa, which are ibig sabihin ng angel is what? Messenger. Sinugo ng Diyos. So may anghel ng lupa na nagdadala ng salita ng Diyos. Amen. Mga lingkod ng Diyos, mga ministro ng Diyos, mga kapatid. Kaya si Pablo, minsan, sabi niya, okay, in this verse, in the book of Galatians, chapter 4, sabi niya, verse 14, sabi niya, and my temptation, si Pablo, ang daming mga pagsubok dinanas sa laman, which was in my flesh. Pero sabi niya sa mga nakikilala siya, na-recognize siya na siya ay ginamit ng Diyos, mensahero para sa panahon niya, sabi niya, you despise not, hindi nyo rin tinanggihan. Bagkus, sabi niya, tinanggap nyo ako bilang as an angel of God, even as Christ Jesus. So si Pablo ay tinanggap bilang anghel, but the angel dito ay hindi yung anghel na supernatural na pagkaalam natin may pakpak, kundi ito ay this is an earthly, makalupang anghel, which is a messenger, na yan ang opisina ni Pablo. Amen? Si Paul ang pinakaunang anghel ng Diyos para sa panahon natin dito na tinatawag natin dispensasyon ng mga hentil. Amen? Kasi ang lumang tipan ay tinatawag po natin, lumang tipan ay dispensasyon ng Diyos para sa mga Hudyo. Kasi sa lumang tipan, ang Diyos, alam natin, ni minsan hindi na siya nag-ugnay sa mga hentil. Amen? Kaso lang, dumating ang pagbago ng dispensasyon mula luma, Old Testament, at binaling ng Diyos na ang kanyang attention sa atin mga Gentile. Kasi ito yung tinatawag natin na sabi ni Paul na dakilang karunungan ng Diyos. Amen? Ephesians, is that Ephesians chapter 3? Tingnan ko nga, hindi ko masyado maalala yung matalata. Ephesians 3, verse, I think it's verse 9. Tingnan mo nga, sister. Is it? Yep.
Tama ba ito? Wait, parang hindi yata. Ephesians 3:9. 3:10 kaya? Tingnan mo nga. Ang 3:10, ayan, tama, 3:10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places. Alam mo, itong tinatawag natin principalities and powers, alam natin, ito yung mga yung mga angelic realm. Amen? Principalities and powers, kasama dyan yung mga demonyo. Amen? Powers in high places. Sabi ni Pablo, kailangan makita natin, malaman natin, tayo bilang bahagi ng iglesia, bahagi ng hinirang, pagkatawag, yung bahagi ng binukod ng Diyos. Pag sinabi natin church, ang church ay galing sa katagang ecclesia means what? Means tinawag na pabukod na palabas. Called out ones. Amen? Dapat daw natin malaman ang the manifold wisdom ng Diyos. Pag sinabing manifold, ibig sabihin, sobrang dami, sobrang malawak, na hindi kaya liripin ng tao ng karunungan ng Diyos. Amen? Kaya, sino ba yung tao? Limitado yung ating katalinuhan, kaalaman. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi natin maunawaan talaga ano ba yung dakilang plano ng Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, alam mo, nilagay tayo, hindi aksidente, na nilagay tayo dito sa huling araw na ito. Pwede ka naman ilagay ng Diyos doon sa panahon ni Pablo Pero kung ikaw ay nakadesign sa panahon natin na ito, I tell you mga kapatid, hindi nyo makilala si Pablo bilang mensahero. Amen? Pero dahil tayo ay dinesign ng Diyos para sa araw na ito, kaya nakilala natin yung mensahero ng Diyos. Amen? Kasi pag hindi natin nakilala ang mensahero ng Diyos, hindi rin natin makilala ang mensahe ng Diyos. Kasi ang mensahero at ang mensahe ng Diyos ay iisa. Hindi mo pwede ibukod, ihiwalay. Amen? At ang Diyos sa bawat iba't ibang panahon, lagi may iba't ibang mensahe. Alam natin yan. Makita natin yung pattern. Amen? Pattern sa Old Testament. Tingnan nyo, ano mensahe ng Diyos sa panahon na ang Diyos ay nagalit na ang Diyos sa kasamaan na nakita niya, na ang buong mundo ay patungo na sa kasamaan. Genesis chapter 6 verse 1. Tingnan nyo. Amen? Nakita ng Diyos yung kasamaan. Nung dumadami na yung tao sa mukha ng lupa at dumami na rin yung mga anak na lalaki unto them. Ano sabi rito? At ang mga anak ng Diyos, makita natin may dalawang lahi dito. Anak ng Diyos, nakita niya ang anak ng babae ng tao. Maliwanag ba, dalawang lahi? Anak ng Diyos, isang lahi. Anak ng tao o dalag, ang mga anak na babae na galing sa lahi ng tao, lahat sila, they were fair, magaganda. At kinuha nila mga asawa nila sa pagpipili. Amen? See? Ito dito nag-umpisa yung paghalo at pag-hybrid ng dalawang lahi. Lahi mula sa Diyos na galing kay Adan, na dapat si Abel, amen, ang nagpatuloy, kaso pinatay ng kanyang kapatid, si Cain. Si Cain, ibang lahi. Magtataka tayo, ibang lahi kaya si Cain? Wala tayo kasi mabasa sa Biblia, maski mula Genesis hanggang Revelation, na si Cain ay anak ni Adan. Di ba? Ayon sa Biblia, wala tayong mabasa. Maski saan tayo maghanap, si Cain, wala tayong mabasa. Cain ay anak ni Adan. Bagkus, mayroon tayong mabasa na si Cain ay mula saan? Is of the wicked one. Isa lang ng wicked one sa Biblia. Sino? Si Satanas. So si Cain ay hindi po anak ni Adan. Pero bunga ni Eva. So ibang tatay niyan. So yun ang pinaka dapat
makita natin hiwaga, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Bakit hiniwalay ng Diyos ang dalawa, tala ang kanan? Genesis chapter 4, tingnan natin kaninong tala ang kanan yan. Kung alam mo, kung ito ay lahat galing kay Adan, hindi na kailangan ang Diyos maghiwalay ng tala. Tama? O genealogy sa English. Genesis chapter 4 verse 1, tingnan mo. This is the generation, 4 ba? Yeah, tama. Okay. Ha? 5 ay kay Adan eh. So, 4 is dapat kay Cain eh. Yeah, kay Cain ang 4, di ba? Go on down, sister. Sige, tingnan natin sa baba. Pababa mo pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Genesis 4. Right. Tama ba? Nalilito na ba yung mga talata ko? Dito pala, sa verse 16 pala. Yan. Tama na. I think, verse 16, verse 17. Sige, diretso man lang. Ito yung tala ang kanan ni Cain. Lumabas na siya sa presensya ng Diyos. Nandun siya sa east of Eden. Baba mo konti, sister. Verse 17. Nung nakilala niya kanyang asawa at ang naging anak ay si Enoch. At ito yung una nagtayo ng masyudad. Okay. Sige, sunod. Si Enoch, nagkaroon ng anak, si Irad. Si Irad, nagkaroon ng anak, si Mehujael. Mehujael, si Metusael. Metusael, so makita natin, tala ang kanan kanino? Tala ang kanan ni Cain. Hiniwalay talaga ng Diyos ang tala ang kanan ni Cain. Maliwanag, di ba? Saan naman ang tala ang kanan ni Adan? Genesis chapter 5. Tignan naman natin. Hiniwalay at binukod talaga ng Diyos. This is the generation of Adam. Nung nilikha ng Diyos ang tao, kagaya ng kawangis niya. Okay, tingnan natin. Male and female. Alam mo, yung lalaki at babae, iisa lang pangalan. Sabi ng Biblia, anong tinawag? Pangalan nila ay tinawag Adan. Amen? So may babaeng Adan, may lalaking Adan. Maliwanag. Kasi kadalasan, di ba, ang babae tinatawag after sa pangalan ng lalaki, lalo na kung nag-asawa. Amen? Praise God. Amen? Kaya ating mga kapatid kanina, makita natin, pag nag-asawa, ang pangalan ng apelido ng asawang lalaki ang sinusundan. Amen? No? So, ganun din. Ang unang ating magulang, wala pang pangalan Eva, tinawag lang babaeng Adan. Amen? Nung hindi pa sila nahulog. At makita natin yung tala ang kanan nila, generation. Pag binaba natin, andyan si Seth na. Wala na, kasi pinatay na si Abel. Ang pumalit kay Abel ay si Seth. Amen? Baba mo konti. Baba mo konti. Ito na, ang matala ang kanan. Si Adan ay nagkaroon ng anak si Seth, nabuhay ng 930 years. Si Seth, nagkaroon ng anak si Enos. Amen? Tapos si Enos, nagkaroon ng anak din. Amen? Tuloy-tuloy yan. Makita natin ang buong Genesis chapter 5, nakabukod na tala ang kanan ni Adan. And then Genesis chapter 4, tala ang kanan ni Cain. Asan si Cain dyan? Pakihanap nga si Cain dyan sa Genesis chapter 5. Nandyan ba? Wala. Bakit? Hindi nga anak ni Adan, mga kapatid. So, hindi siya nasali doon. Amen? Bagkus si Cain, ayon sa 1 Juan, 1 John, chapter 3, ay sabi, anong talata yan? Kanino daw siyang anak? 1 John chapter 3 verse, anong verse yan, sister? 3, no? Okay. Sanda. Maliit masyado itong mga ano. Okay. Yan, verse 12. Okay. Tingnan mo. Kaninong lahi? Kanino galing? Si Cain ay galing sa Tagalog, English, who was of the wicked one. Sa
Tagalog, pag binasa si Cain na na mula o galing doon sa yung sa masama, the wicked one. Sa wicked one, sa Biblia, maliwanag. Sino? Si Satanas. Amen? Kaya niya pinatay ang kanyang kapatid. Dahil ang kanyang gawa ay masama at ang kanyang kapatid si Abel ay matuwid. So maliwanag. Si Cain ay hindi anak ni Adan. Kaninong anak siya? Meron isang tuso na nandaya at dinaya ang ating unang magulang na si babae. Amen? Asawa ni Adan, yung feminine o yung babaeng Adan, dinaya. Amen? At itong tuso na ito ay isang pinakamataas na uri na hayop na ang pangalan sa Biblia ay serpente. Genesis chapter 3 verse 1. Ang serpent daw ay isa sa pinakatuso sa lahat ng hayop na parang. Amen? At itong serpent, tingnan mo, sa sobrang katusuan niya, ay kinakausap niya yung babae. So ang serpent, matalino, sa sobrang talino, naging tuso. Pangalawa, ay marunong magsalita o hindi? Maliwanag, nagsalita ang serpent, hindi. Alam naman ng Biblia ay magkukwento ng hindi tama. Kinakausap niya yung babae. Sinabi ba ng Diyos na huwag kang kumain sa anuman puno sa garden, sa hardin? Kinakausap niya yung babae. Maliwanag, matalino itong serpente. Sobrang talino, naging tuso. At ito yung ginamit para madaya ang ating unang magulang. At nagkaroon at nakapasok ang kasalanan sa mundo na ito. Kaya lahat tayo nangailangan ng ng katubusan. Dahil sa hulog na daya ang ating unang magulang, si Adan ay nakinig sa tinig ng kanyang asawa. Amen? Si Adan, tanda natin, hindi nadaya si Adan. Si Adan, alam ang kanyang ginagawa. Ang nangyari lang, si Adan ay sobra niyang mahal ang kanyang kabiyak. Kasi bakit? Kabiyak niya. Siya rin yun, hindi. Siya din yun kasi isa lang ang pangalan nila. Babaeng Adan, lalaking Adan. Galing sa kanyang tadyang, buto ng aking buto, laman ng aking laman, kaluluwa ng kaluluwa ko, spirito ng kaluluwa. Isa lang sila. Kaya nung hiniwalay, parang tumitingin siya sa salamin, pero anyong babae. Pero siya din yun. Siya din yun. Amen? Kabiyak nga ang tawag dyan. Helpmate, kabiyak. Amen? Kaya sobrang niyang mahal. Kaya nung nahulog ang kanyang kabiyak, pinili na lang ng ating unang magulang si Adan na samahan siya, tumawid din siya sa bangin ng kasalanan. Kaya tayo ngayon lahat nangailangan ng ng isang manunubos para maibalik tayo sa kabila ng bangin ulit. At yan ang layunin ng ating Panginoon. Bakit bumaba siya sa anyo ng tao? Ang ating Panginoon, tanda natin, ay siya mismo ang Diyos na nag-anyong tao. Kasi kung ibang pagkakilala natin sa ating Panginoon at hindi Diyos ang pagkakilala sa ating Panginoon si Kristo, o anong aba tayo ngayon? Tama? Kasi walang ibang tao may kakayahan tayo tubusin. To know Jesus Christ as anything less than God, mga kapatid, ay masabi ko ay ito yung gustong number 1, idaya at ibaling na pandaraya ng kaaway. Amen? Naalisin sa atin ang pagkakilala natin sa isang tunay na buhay na Diyos na nasa anyo ng kanyang buktong na anak na si Jesucristo. So Jesus Christ, siya ba mismo ang Diyos? Yes. Siya mismo ang Diyos na bumaba sa anyo ng tao. Amen? Para ibigay ang buhay na walang hanggan sa atin, mga kapatid. So that is the very purpose kung bakit ang Panginoon kailangan bumaba sa anyo ng laman, bayaran ng kasalanan natin at maibalik tayo sa ating kalalagyan na kung saan tayo nahulog, yung maging maliit na Diyos ng mundo na ito. Amen? So ang buong proseso, mulang lumang tipan hanggang bagong tipan, ang buong proseso ay kwento lang ng Diyos
paano niya binabalik tayo doon sa kanyang unang plano at layunin. Ang buong Old Testament na tumakbo ng 4,000 taon mula kay Adan hanggang kay Kristong Jesus, ay buong kwento lang yan kung paano niya pinalitaw ang kanyang sarili sa anyo ng tao. Hindi naman bigla na lang dumating ang Panginoon eh. Hindi. Ang Panginoon hindi naman biglang dumating na lang, nagpakilala no, ako yung manunubos. Amen? Tumakbo ng 4,000 taon mula kay Adan hanggang kay Noah, yung nabasa natin Genesis chapter 6, na naging sobrang masama ang tao, na ang sabi ng Biblia ay waring nagsisi ang Diyos bakit niya nilikha ang tao. It repented God dahil sobrang naging masama ang tao. Sino kaya may kagagawan niyan? Tingin nyo. Na ang tao ay nahulog sa sobrang kasamaan, mga kapatid. Amen? 2,000 taon pa lang tumakbo, nakita na natin kung paano ang impluensya ng kaaway sa pamagitan ng kanyang plano ay ang mga tao ay naging sobrang wicked at masama. Amen? Genesis chapter 6. Dito, tinawag ng Diyos ang isang propeta na si Noe. Genesis chapter 6, makita natin, sabi rito, yung dalawang lahi, lahi ni Adan, lahi ni Seth na galing sa Diyos, at lahi ng tao na galing kay Cain, naghalo na sa Genesis 6 verse 2, nabasa natin kanina, sabi rito, ay naghalo ang dalawang lahi, nagkuha na sila, nag-asawahan. Amen? At dito, nung nag-asawahan sila, dito nagkaroon ng tinatawag natin yung mutation. Ibig sabihin, alam nyo yung mutation, yung sa pag-aaral ng biology ay yung mga genes na binabaluktot, pina-pervert, hina-hybrid yung genes, yung chromosomes natin na nagdidetermina sa atin. Kaya nga, hindi talaga pwede talaga dapat maghalo yung genes ng hayop sa tao. Di ba? Kasi nilagay ng Diyos talaga ng boundary. Kaso dun sa unang panahon, meron talaga isang lahi nilagay ng Diyos na pwede maghalo. Saan? Sa genes ng tao. At yan ang yan ang lahi ng mga serpente. Dinesign talaga ng Diyos yan. Amen? Binigyan ng Diyos ng puwang para makasingit talaga. Amen? At dahil din sa kalayaan ng ating unang magulang, pinili nila na higit pakinggan ang tinig ng serpent kaysa tinig ng Diyos. Lahat tayo damay ngayon. Amen? Lahat tayo damay. Kaya nga dumating ang ating Panginoon para ibalik nga tayo doon sa original plano ng Diyos. And it took God 6,000 years mula kay Adan hanggang kay Noah, 2,000 taon, mula kay Noah hanggang kay Kristo, 2,000 taon, mula kay Kristo hanggang sa panahon natin ngayon, 2,000 taon ulit. God took 6,000 years, mga kapatid, para i-restore tayo. Kaya papasok na tayo sa ika-7 araw ngayon, which is the millennium. Amen? Mga kapatid. At alam mo, dito sa loob ng 6,000 taon, binukod niya. Talagang special ang mga Hudyo Sipin nyo, God spent almost 4,000 years ang dealing niya sa mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang unang-unang patriarko na si Abraham. Amen? Abraham actually was 2,000 years pala. Sorry. 1,900 BC. Amen? The first 2,000 was what? The first 2,000 ay tala ang kanan ng dalawang lahi na naghalo hanggang umabot tayo kay Noah. Amen? At nung naghalo, nakita natin sobra naging masama. Kaya nga sabi rito, my spirit hindi lagi makakasama ang mga tao dahil siya ila sa laman. Binigyan ng Diyos ng taning 120 years. Amen? Yan ang tanig.
Amen. At sabi rito sa verse 4, nagkaroon ng mutation. Pag sinabi mutation, nag-iba-iba ng itsura ng paglabas. Nagkaroon ng higante nung anak ng Diyos at mga anak ng babae, ng tao, at nagkaroon ng mga anak ay nagkaroon ng mga mutation, nagbago na. Amen? Itsura ng tao, lalaki na, ang tatalino na, mga mighty men, mga kapatid. Next verse, verse 5, at nakita ng Diyos ang kasamaan sa tao ay sobrang dakila at lahat ng kanilang imahinasyon at isip sa puso ay laging kasamaan. Kaya ang sabi ng verse 6, tingnan nyo, parang nagsisi, it repented God na gumawa siya ng tao sa lupa at sobrang nag-grieve ang ating Panginoon. Amen? Kaya anong ginawa niya? Naghanap siya kung meron ba siyang makita na pwede niya itira. Ang nakita niya si Noah, tinira niya si Noah. Pinagawa ng arka. Kaya alam mo sa time ni Noah, simple lang mensahe. Pinagawa siya ng arka, mensahe ng Diyos ay para maligtas kayo sa dadating na parusa at hatol ng Diyos kung saan ang buong mundo ilulunod ng Diyos sa tubig para makaligtas lang. Ay pumasok lang sa arka. Ganun lang kasimple ang mensahe ng Diyos. Panahon ni Noah yan. Amen? Pero ilan lang ang nakinig. Ilan lang nanampalataya. After 120 years, sabi kanina, doon na nabasa natin ng taning ng Diyos, binigyan niya ng 120 years. So, gaano kahaba ang ministeryo ni Noah? 120 years. Nangangaral lang si Noah. Mga kapatid, after 120 years, ang nanampalataya, natira mga believer, ilan? 8. Noah, si Mrs. Noah, 3 anak ni Noah, at tatlong manugang niya. 8 lang pumasok sa arka. Can you imagine? Sa tagal ng pangangaral ng propetang Noah, 8 lang naniwala, nakaligtas at pumasok sa arka. Time ni Noah. Noah hanggang kay Kristo, 2,000 taon, ang Diyos kumikilos ulit. Amen. Nagbukod siya ng isang lahi at tinawag niyang Hudyo sa pamumuno o sa nag-umpisa yan kay Abraham, lahi ng Hebrew, Israel, tinawag bansa ang Diyos. Doon sa loob ng 2,000 taon, mga kapatid, ay nakipag-ugnay lamang sa mga Hudyo. Isang bansa lang, isang lahi lang. Sipin nyo, parang unfair ba ang Diyos? Biro mo, sa loob ng 2,000 taon, alam mo, wala siyang ugnayan sa atin mga hentil. Mga kapatid, dahil sa mata ng Diyos, 3 lahi lang nakikita niya. Hudyo, hentil, tsaka Samaritano na mistisong hentil Hudyo. 3 lahi lang nakikita ng Diyos. So sa mata ng Diyos, tayo lahat ay hentil. Sa mata ng Diyos, wala siyang nakikitang Pilipino, wala siyang nakikitang Amerikano, wala rin siyang lalong nakikitang Inchik. Amen? Wala. Isa lang lahi nakikita ng Diyos, hentil lang tayo. So labas sa Hudyo, hentil tayo lahat. Kaya ang Diyos walang ugnayan sa atin, mga hentil, 2,000 taon. Amen? Kaya tingnan mo, ang lumang tipan, lahat ay kwento ng mga Hudyo. O hamon kayo, basahin yung buong Old Testament, kundi kwento ng mga Hudyo yan. Amen? Mula kay Abraham, sa anak niya si Isaac, si Jacob, amen? Si Joseph, lahat yan. Amen. Pagkatapos si Joseph, si Moses, dumating si Joshua, pagkatapos yan, panahon ng mga judges na, lahat yan, mga Hudyo. Mga hari, lahat yan Hudyo. Unang hari, si Saulo, sunod si David, sunod, lahat Hudyo. Lahat nagkwento dun sa lumang tipan, Hudyo lahat. Mga propeta, mga dakila, Hudyo lahat. Saan tayo dun? Alam mo, pag nabuhay ka dun sa lumang tipan, aywan ko lang kung ano mangyari sa atin dyan. Amen? Iilan piraso lang, mga kapatid, na parang nahasikan ng biyaya ng Diyos na mahentil, na nasumpungan nila ang biyaya ng Panginoon. Iilan mabibilang natin. Kasi ang Diyos walang ugnayan nga sa mga hentil sa lumang tipan. Amen? Praise God. See?
Ang isa doon na kanyang binigyan ng pansin ay si Rahab, isang hentil. Amen? Rahab was a Gentile, mga kapatid. Hallelujah. See? Ruth was a Gentile, mga kapatid. See? Ilang piraso lang, mga kapatid. Praise God. See? Ito ay larawan ng manobya ng Panginoon. Kasi bakit? Ito yung mga Gentile na babae, Gentile na bride, mga kapatid. Si Tamar, mga Gentile, mga ano. See? So, may kita natin, larawan natin sa lumang tipan, mga kapatid. Pero ang Diyos walang direct dealing sa ating mga Gentile. Kaya dumating tayo sa panahon ng ating Panginoon sa cross. Amen. Dito, kaya nga ang cross, ganun cross. Ang Diyos nag-deal na sa pamagitan ng cross, tumawid na siya para mag-deal sa atin, mga Gentile. Amen. Kaya makita natin ngayon, ang Diyos wala namang ugnayan sa mga Hudyo. Tingnan mo, kung hindi yun ang tinatawag ni Pablo, manifold wisdom ng Diyos. Amen? Wala siyang ugnayan. Kaya pag ngayon ka naman, ikaw ay Hudyo naman, malas mo. Tama? Kasi wala ang Diyos. Kaya nga, bihira ang Diyos mag-deal. Pero masabi natin, wala ba maligtas ang Hudyo sa panahon natin ngayon? Meron din. Kasi mga unang-unang Kristiyano, lahat yan Hudyo Amen? Deo Pentecost. Hudyo lahat yan. Amen? See? Pero unti-unti, nawawala ng dealing ng Diyos sa mga Hudyo, binaling niya na sa ating mga Gentile. Kaya meron tayong panahon na tinatawag natin 7 kapanahunan. Ito ay panahon na ang Diyos ay nagdi-deal na, nag-uugnay na sa ating mga hentil. At si Pablo, yung unang-unang mensahero. Although si Pablo ay isang Hudyo, pero ang kanyang ministeryo ay para saan? Para sa mga hentil, para sa atin. Amen? Kaya mula kay Pablo hanggang ngayon, ang dealing ng Diyos ay sa atin lang, mga hentil. Kaya nga, makita nyo, bihira ang Hudyo sa panahon natin ngayon na tinatanggap o nakikilala ang ating Panginoon. Meron ilang piraso. Meron tayong kapatid na nandyan sa San Ildefonso. Si Brother David, Hudyo. Nakita natin, no? Diba? Tinanggap niya ang Panginoon. Pero bihira. Pero hindi natin sinasabing imposible, pero bihira. Amen. Praise God. Bakit? Kasi ito ay panahon na ang Diyos ay nagdidil sa atin sa mga Gentile. Pero ang sabi ko sa inyo, mga kapatid, at alam nyo rin, umabot na tayo sa dulo ng kapanahunan. Amen? Nasa 7 araw na tayo o 7 kapanahunan na. Nakita natin yung drawing natin dyan, meron dyan 7 bituin, at ang 7 bituin ay 7 anghel. Tama ba? 7 stars sa Revelation chapter 1. Ito yung 7 bituin, no? Nasa kanan kamay ng ating Panginoon, Revelation 1 verse 16. Sabi rito, sa kanyang kamay ay may 7 bituin, mula sa bibig niya ay may matalas na magkabilaan tabak, at ang kanyang mukha ay kasing liwanag ng araw. Pero kanyang kanang kamay ay 7 bituin. Ano ba itong 7 bituin? Pinaliwanag din niya sa versikulo 20. Ang hiwaga ng 7 bituin na yung nakita sa aking kamay, kanang kamay, at ang 7 kandelaryang ginto, ang 7 bituin ay ano? Ito'y anghel ng 7 iglesia. At ang 7 kandelaryang ginto ay ang 7 iglesia. At alam mo, itong 7 iglesia, bukod sa ito ay tumutukoy sa literal na panahon na iglesia na umiiral sa time ni Pablo. Kaya nga may drawing tayo dyan, 7 panahon at 7 iglesia. Kung atin titingnan yung drawing dito, ang 7 iglesia ay may literal talaga na iglesia sa time ni Pablo. At alam mo, sa time ni Pablo, ang pangalan ng iglesia ay tinatawag sa sa pangalan ng syudad din. So, yung tulad tayo rito, dapat ang pangalan natin biblical is the church in Sangandaan, Caloocan. Dapat ganun. Sila, the church in
Yung una, Epeso. So Epeso ay isang syudad. Epeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, lahat yan ay syudad. Syudad sa Asia Minor na ang katumbas ngayon na bansa, Turkey. Kaya kung nakapunta kayo ng Turkey, Brother Jun, nakapunta ng Turkey, di ba? O yun, nandiyan mga syudad yan. Nandiyan ang Epeso, nandiyan ang Smyrna, umiiral pa yan. Mga kapatid, ito yung mga syudad. So ang churches ay tinawag sa pangalan ng syudad. So sa time ni John, meron ng 7 syudad. 7 iglesia na established sa 7 syudad. So malalapit ito mga syudad na ito. Na si Pablo ang ginamit dahil siya ay mensahero sa Gentile. Pero tanda natin, itong 7 iglesia na umiira sa time ni John, 96 AD ito, itong 7 literal na churches nasa Asia Minor, presenteng panahon ngayon ay Turkey, ay hindi lamang para sa kanila yung mensahe, kundi ito ay naglalarawan din saan? Sa 7 panahon, habang ang iglesia ay tumatakbo. 7 church, ages na, kapanahunan na. At bawat age may kanyang-kanyang mensahero or between. Amen? 7 angels. At bawat panahon, bawat age, ay may kanyang-kanyang din paghihiwalay na taon. Amen? Yung unang age, makita natin, umabot ng 170. Pangalawang age, umabot ng 312. Tama? Ikatlo ay umabot ng 606. Tama ba ko? At ang pang-apat ay tumakbo hanggang 1520. Sunod, tumakbo hanggang 1750 at ang huling ikapito ay nag-umpisa 1906. Hanggang dumating ang Panginoon sa tinatawag natin pag-agaw. Sa Tagalog, pag-agaw. Sa English, caught up. Aagawin tayong buhay. Yung nakaabot sa Panginoon. Pagbalik pag naabutan natin ng Panginoon balik, hindi ka naman papatayin eh. Amen? Babaguhin ng katawan mo. Alangan pagdating ng Panginoon, patayin ka. Ay mapalad ka nga eh. Pag naabutan mo pagbalik ng Panginoon, hindi ka kailangan makatikim ng kamatayan. Babaguhin na lang katawan, lupa, maging katawan, malwalhating langit. Amen? At 7 between, 7 mensahero, 7 panahon, 7 syudad, larawan ng 7 panahon, Epeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, tayo nabubuhay sa panahon ng huling araw. Laodicea. 7 between din. Ang 7 between ay 7 anghel. So ito yung ika-7 anghel na sinasabi natin na nandito tayo nabubuhay sa araw. Yung ating text ngayong hapon, Revelation 10:7. In the days of the voice of the 7th angel. Nandito na tayo sa araw ng tinig ng ika-7 anghel. Yung tinig ay isang mensahe. At ang mensahe ay para Para ihanda tayo, sumalubong sa ating Panginoon sa alapaap. Mga kapatid, yan lang pinakalayunin ng mensahe sa uling araw na ito. Ihanda po tayo, mga kapatid. Dahil alam mo, ang sabi ko nga sa inyo, ang ating Panginoong Jesucristo, nag-ukol siya ng 4,000 taon para ihanda lang ang pagpaparito niya. Tama? Kasi 2,000 years dumating si Kristo, 2,000 years ago. Before that, may 2,000 taon pa mula kay Adan hanggang kay Noe. Kung paano hinihiwalay niya yung lahing masasama na nakahalo sa tao sa time ni Noah. Kaya alam mo, sa time ni Noah, halos lahat ng nilalang namatay. 8 lang natira, mga kapatid. Hinihiwalay niya, nililinis niya yung lahi, mga kapatid. Na nakasingit ang serpente, naka-inject ng kanyang kasamaan, hindi lamang sa impluensya ng spirit, kundi mismo sa lahi at sa dugo. Kaya nga lumabas ang kanyang bunga na sino? Si Cain. Nililinis lang ng Diyos, first 2,000 years.
yung lahi na yan, hindi na nakatawid. Yung dugo niya doon, sa arka, mga kapatid. Nililinis ang first. Then the next 2,000 years, sinahanda ng ating Panginoong Diyos kung paano siya dadating dito sa lupa sa pamagitan ng sa pamagitan ng mga propeta at sa pamagitan ng isang lahi. Anong lahi? Kaya nga ang Diyos nag-deal lang sa Hudyo eh. Nakita nyo? Bakit Hudyo lang ang dealing ng Diyos sa lumang tipan? Dahil ito yung pinili niyang lahi na dadating siya. Amen? Kaya makita natin ang talaang kanan ng ating Panginoong Kristo. Makita natin sa dalawang aklat. Aklat ni Matthew at aklat ni Lucas. 2 generations of Jesus Christ. Makita natin. Matthew chapter. Ito yung talaang kanan ng ating Panginoon Kristo. Okay. Matthew chapter 1. Verse, okay. Tingnan mo, mula sa verse 1 hanggang verse 16. Ito daw ang talaang kanan ng ating Panginoong Kristo. Paano siya naging anak ni David at paano siya naging anak ni Abraham. Tinrace talaga ang lahi ng ating Panginoon na talagang dumaan siya kay David at dumaan siya saan? Kay Abraham. Pero tanda natin saan nag-umpisa. Nag-umpisa kay Abraham. O, tingnan no? Yung talaang kanan ng Matthew chapter 1 ay nag-umpisa kay Abraham. Pababa, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Phares, tuloy-tuloy yan hanggang sa verse 16, talo na tayo. Verse 16, diretso ka na sa verse 16. Jacob, etong si Jacob ay tatay ni Jose, na asawa ni Maria, kung saan, sinilang ang ating Panginoong Jesucristo na tinawag na Kristo. So, may talaang kanan na umabot hanggang kay Abraham lang. Okay. Tingnan naman natin ang Lucas. Luke chapter, another genealogy. Luke chapter 1. Luke chapter, saan ba yan? Chapter 1, di. Chapter 2, hindi rin. Chapter 3, ayun. Chapter 3 ba? Andali. Sino bang mas matalas ang mata? Chapter 2 pala. Nasa chapter, ayun, chapter 2. Chapter 3. Hindi ko makita tuloy. Ito, chapter 3 nga. Sorry, mga kapatid. Ito na. Mula naman kay Jesus, paakyat, pabaliktad. Alam mo, yung Matthew ay mula kay Abraham hanggang kay Jesus. Tapos, nabanggit si Maria na asawa ni Jose. Lucas naman, chapter 3 naman. Umpisa tayo sa verse 23. Dito naman, mula kay Jesus. Tapos paakyat naman, pabalik naman. Jesus na anak ni Jose, bakit makapansin nyo? Na anak ni Heli. Iba na, no? Nag-iba na. Anak ni Heli, na anak ni, sige baba mo konti, anak ni Matat, anak ni Levi, anak ni Melki, anak ni Jana, anak ni Joseph, all the way, diretso na tayo sa verse 37. Talunin na natin kasi napakahaba. Na anak ni Metusala, anak ni Enoch, anak ni Jared, anak ni Malaliel, anak ni Kainan, na anak ni Enos, na anak ni Seth, na anak ni
Adan na anak ng Diyos. Nakita nyo ang kaibahan? Dalawa, tala ang kanan. Mga kapatid. Parehas. Yung isa umabot kay Abraham. Yung isa umabot kay Adan. Pinakita ng Diyos sa atin na isang lahi lang talaga ang dinidil niya. Tama? Isang lahi lang ang pinanggalingan niya. Yung kay Abraham ay tala mula kay tala na genealogy ni Maria. Kaya nga binanggit yung babae na si Jose na asawa si Maria at doon sinilang. So, Matthew is a genealogy ni Maria. Nakita natin hanggang kay Abraham. Hudyo pa rin? Hudyo. Dito naman ay dumiretso hanggang kay Adan. Hudyo pa rin? Hudyo pa rin, mga kapatid. Pinakita ang Diyos. He was dealing with only one, isang lahi lang. Hudyo lang. Amen? Special ang Hudyo. Pero, ang pagka-special nila, nawala. Dahil bakit? Dahil nabulag at binulag talaga sila ng Diyos. Pinako nila ang ating Panginoong Kristo. Kaya binaling sa atin. Kaya magpasalamat tayo. Amen? Na binulag sila. Kasi pag hindi sila binulag, maari hindi nila pinako ating Panginoon. At pag hindi pinako ang Panginoon, paano ang kaligtasan natin? So talagang, tingnan niyo yung manifold wisdom ng Diyos. Binulag niya ang mga Hudyo, sariling lahi na pinanggalingan niya, para mapako siya, para dugo niya mabuhos, para matubos naman tayo. Tingnan nyo. Pero lahat yan ay nag-operate yan sa ilalim na kalayaan. Wala naman nagpilit sa mga Hudyo yan. Pakos. Lahat yan na kalayaan. Pinili nila. Pero tayo lahat din ngayon ay nag-operate tayo din sa kalayaan. Amen? Walang magpipilit sa atin. Kung gusto nyo tanggapin, Panginoon, at gusto nyo makasama, sumalubog sa Panginoon, walang pipilit. Pag ayaw nyo, wala rin pipilit. Amen? Lahat tayo may kalayaan mamili. Amen? Kaya ako niwala, hindi aksidente yung pagtawag ng Panginoon sa atin. Lahat ay tinatalaga ng Diyos. Bakit? Hindi pa tayo sinisilang sa mundo na ito. Hindi pa nga tinatatag ang mundo na ito. Alam na ng Panginoon sino ang kanyang mahinirang. Amen? Kasi kung hindi niya alam, bulok pala Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya salamat tayo. Amen? Na tayo ay mga hinirang pinili ng Diyos. Tinawag tayo at nakilala tayo, nakilala natin ang mensahe ng Diyos na binuhay tayo dito sa araw ng ikapitong anghel na ang pinakamensahe para ihanda po tayo, mga kapatid. Sumalubong sa ating Panginoon sa alapaap. Amen? Dahil malapit na yung sinasabi ni Pablo sa Roma 1. Roma 11, 20, Romans 11:25. Tignan nga natin kung tama ba. Ayaw ko na maging ignorante kayo. Kausap ni Pablo ay mga Romano mahentil. Huwag kayong maging sobrang talino sa inyong sariling kayabangan. Na dahil pagkabulag ay bahagi lang nangyari sa Israel hanggang hanggang kapunuan ng hentil ay pumasok. So, meron talaga isang kapanahon na mapupuno. Ibig sabihin yung huling hentil na tawagin ng Diyos predestinado ay papasok na. And then, anong gagawin ng Diyos? Babalik na siya sa mga Hudyo. Amen? Kaya mapalad tayo. Nakikita natin itong takbo ng panahon na ito. Na nandito na tayo sa huling araw, huling anghel, ikapitong anghel. Dahil 7 lang ang anghel. Diba? Kung may ikapitong anghel, that means may 6 na nauna sa kanya. Kaya kailangan natin makilala yung 6 na nauna sa kanya. Nakalagay dyan, isa, Pablo, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, 6 na nauna. Ikapito, itong ikapitong anghel, itong propeta sa huling araw na ito, na nakilala po natin, na nagdala ng isang mensahe para ihanda po tayo, sumalubong sa ating Panginoon sa alapaap. Amen? Kaya salamat tayo. Dahil meron, alam mo, ang Diyos ganun yun . Ang disenyo, ang plano ng Diyos ay ganun. Tulad sa panahon ni Pablo, tingin nyo, bakit yung mga hinirang, yung mga believer sa time ni Pablo, sa time ng Epeso, ay nakilala si Pablo? Ano tingin nyo? Bakit? Anong dahilan ba nakilala nila si Pablo? Alam nyo bakit? Kasi alam ng Diyos ba o hindi kung sino yung mga believer o hinirang niya sa panahon ni Pablo? Alam kaya ng Diyos? Sino yan? Dahil alam ng Diyos, sino-sino mga yan lahat ay
merong kanyang-kanyang mga kalikasan, bawat believer, may kanyang-kanyang nature yan eh. May kanya-kanya tayong ugali. Tama? Pero lahat ng ugali, kung ano-ano man nature na yan, naghanap ng Diyos ng isang tao na yung nature ay lalakip doon sa lahat ng pinili niya doon sa panahon na yan, na pag sumulpot itong pinili niya, lahat ng mga hinirang ng Diyos sa panahon na yan, makikilala kasi nag-uugnayan ang kanilang ang kanilang kalikasan, ang kanilang nature, ang kanilang karakter. Kaya paglitaw ni Pablo, lahat, parang magnet eh. Paglitaw ni Pablo, lahat ng mga hinirang talagang lalapit sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng mensahe na dala-dala ng kanyang mensahero na si Pablo. Ganun lang yun eh. Ganun din, eksakto sa panahon natin ngayon. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, ay kilala niya kung sino talaga ang mga hinirang, mga believer sa panahon na ito. Kaya sa gitna ng ating panahon, naghanap siya ng isa na pwede niyang gamitin na pag umusbong, pag nagdala ng mensahe, lahat ng mga pinili hinirang ay lalakip at makikilala siya. Amen? Diyos ay ganun ang disenyo at plano ng Diyos. Kaya hindi aksidente, ba't ang pinili niya ay yung isang walang masyadong pinag-aralan, abot lang ng grade 6, grade 7, isang Amerikanong ganyan ng ugali na napaka-humble, pero walang masyadong alam na theology, pero bakit? Kasi yung ating nature bilang hirang, bilang nobya ng Panginoon ay nakatali dyan, nakalakip doon sa nature niya. At paglitaw niya talagang makikilala natin. Ganyan ang wisdom ng Diyos talaga, mga kapatid. Kaya alam mo, kagabi I was, alam mo yung internet ay term na gagamitin ko sa'yo? Parang lawak at sabi natin na, isang term na pwede kong gamitin dyan? Yung far-reaching ba? Kaya nga, di ba, yung alam nyo, ibig sabihin ng www? Ha? Di ba, lagi pag naghanap tayo ng website, www, ano ibig sabihin yan? Alam nyo ba? World Wide, alam mo yung web? Yung parang spider web, si Spider-Man. Yung magagapos at masasaklaw, yun. Ayan, nasasaklawan na ang lahat. Amen? Ang problema, yung sinasaklaw niya, hindi natin alam kung totoo o hindi. Right? Yan ang hirap pag nag-aasa ka lahat dun sa mga balita, sa mga nakukuha natin mga kaalaman, karunungan, hindi natin alam kung alin dyan ang tama at alin dyan ang hindi at alin ang totoo. Tama? See? So kung alam mo, subukan nyo ng mag-Google, mag-search kayo tungkol kay William Marion Branham. I tell you, mga kapatid, alam mo, nagulat din ako, marami rin kilala siya eh. Pero ang pagkakilala sa kanya ay marami din nakikilala na siya ay hindi totoo, siya ay bulaan, kung ano-ano. Pag mali ang nadampot mo, ay talaga, I tell you, marami pa dyan, may patotoo, may mga testimonyo na sila ay nakakita talaga, biro mo, nakakita mismo live ng mga himala, lahat makilos ang Diyos sa pamagitan. Pero, dahil binaluktot ng kaaway, bumabaliktad ngayon. Kaya lahat ng mga ay naging masama. Mga kapatid, see? So if you get the wrong, I tell you, pag hindi ka talaga para sa mensahe na ito, mali talaga makukuha mo. At amen, ang mangyari sa'yo ay hihiwalay ka talaga. Pero kung talaga ang nature natin ay para dito sa mensahe na ito, makikilala talaga natin ang mensahe. Makikilala natin ang mensahero at magiging handa po tayo sumalubong sa ating Panginoon sa alapaap. Amen? Ang Panginoon di naman bigla na lang dadating eh. Amen? 2,000 taon naghanda siya, ugnayan para dumating siya sa pamagitan ng Hudyo. 2,000 taon ulit para naman agwat ng unang pagpaparito at ikalawang pagpaparito. Alam mo yung unang pagpaparito niya, hindi naman siya bigla na rin dumating. Meron din siyang isang propeta pinadala.
para pangunahin, para ihanda ang kanyang daan. Sino to? Propetang Juan Bautista. Amen? Makita natin ang ministry ni John ay para ihanda ang kanyang daan. Amen? Lucas 1. I'm closing. Lucas 1. Alam mo, ito yung kapanganakan ni John the Baptist. Tingnan nyo. John chapter 1, verse, sabi rito, 13. Sabi ng anghel sa tatay ni John na si Zechariah, huwag kang matakot, ang iyong panalangin narinig. Ang iyong asawa si Elizabeth, magkakaroon ng anak. Tatawagin mo siyang John. O, so maliwanag si John to. Ay, ano pa? Ay magkakaroon ng kagalakan. Gladness, marami magagalak sa kanyang kapanganakan. Siya ay maging dakila sa verse 15 sa mata ng Diyos. Hindi siya inom ng matatapang na inumin. Ay puspos siya ng Espiritu Santo mula sa bahay bata ni nanay na si Elizabeth, no? And then sabi rito at verse 16, marami maanak ni Israel ay ibabalik niya sa Panginoon. At ano pa sa verse 17, ito, siya ay mauuna. So ihanda niya ang daan. Mauuna siya before him sa kapangyarihan at spirit ni Elias para ibalik ang puso ng mga magulang sa anak and the disobedient to the wisdom of the just. Para ano? Para ihanda ang isang bayan, isang hirang, handa sa pagpaparito ng ating Panginoon. Kaya tingnan nyo, first coming ng ating Panginoon, yung nakakilala kay John the Baptist, nakilala nila si Kristo Jesus. Amen? Hinanda. Yun ang talagang ministry ni John the Baptist. Ihanda lang yung daan para matao ay makilala nila ang ating Panginoong si Kristo. Yun ang talagang ministry ni John. Amen? Pero si John, hindi lang si John ang may taglay ng spirit kapangyarihan ni Elias. Hindi lang si John ang maghahanda para sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay 2 beses dadating. First coming, sinilang ng isang babae. Second coming, bilang hari at pagataghatol. Amen? Kaya nga, pagbalikan mo ang Malakyas, dito talaga dinampot ang anghel, si Anghel Gabriel, yung talata na ginamit niya para kay Zechariah. Malakay 4, verse 5 and 6. Sabi rito, behold, isusugo ko sa inyo si Elias, isang propeta. Bago dumating ang dakila, kakilakilabot araw ng Diyos. So, 2 araw to. Dakila, first coming. Kakilakilabot, second coming. Araw natin. I will send you the prophet Elijah. Ang trabaho, ibalik ang puso ng magulang sa anak, trabaho ni John. Tapos puso ng mga anak sa magulang, trabaho naman itong huling araw na propeta. Ibinabalik tayo sa puso ng ating mga magulang para ihanda po yung daan at pagbalik ng ating Panginoon. Amen? So, mapalad tayo kung nakilala natin isang propeta kagaya ni Juan Bautista, taglay spirit kapag ni Elias. Hinahanda na yung puso natin. Una, para ibalik tayo sa puso ng ating mga magulang. Kasi alam niyo bakit? Kasi sa loob ng 2,000 taon, ang daming mga iba't ibang turo, siningit na ng kaaway. Hindi na natin alam kung alin ang tama at mali. Amen? Kaya ang trabaho ng huling araw ng propeta, ibalik tayo sa tama, turo, doktrina, at ano pa? Bilang ikapitong anghel ay balikan mo nga yung talata, I will finish with the same. Revelation 10:7. In the days of the voice of the seventh angel, alam na natin, siya yung ikapitong anghel. Okay. Kung siya'y mag-umpisa mag-ihip, ano raw mangyari? Matapos, ang hiwaga ng Diyos ay dapat matapos. So, ang ministry din niya ay tapusin ang lahat ng hiwaga ng Diyos na nandito sa banal na kasulatan. Kaya dito, dapat, pag nakilala natin ang ministeryo ng ikapitong anghel, wala ng hiwaga ang Biblia. Amen? Wala ng hiwaga. All the mystery of God should be finished kung paano dineklara niya sa kanyang lingkod na propeta. Kasi wala namang ginagamit ng Diyos pag may hiwaga o may sikreto ang Diyos. Liban, isang opisina lang, isang klaseng tao lang.
propeta lang, mga kapatid. Amos 3:7, kung sakali ang Diyos meron lihim, naghahanap siya ng propeta kung kanino niya ibibigay. Surely the Lord will do nothing kung hindi hiyayag niya kanyang lihim sa kanyang lingkod na propeta. Kaya salamat tayo, nakilala natin ang propeta ng Diyos na biniksan ng lahat ng hiwaga at lihim ng Diyos. Amen? Kasi kung hindi, dahil dyan, tinyo, natatalakay kaya natin yan? Ha? Ang 7 panahon, ang 7 selyo, ang 7 kulog, ang 7 trumpet, at ang 7 bayas, hindi natin matatalakay yan. Amen? Parang napakalaking hiwaga. Pero dahil nakilala natin ang propeta at nilagay tayo sa araw na ito, yan, mga hiwaga na yan, mga kapatid. Nakikita natin ang takbo, umpisa at saan magtatapos ang hentil na kaharian, mga kapatid. Hallelujah. At napaloob dyan ang Hudyo, napaloob din dyan mga hentil. Nakita natin ang dealing ng Diyos sa ating panahon na ito. Amen? Kundi dahil dyan, di natin matatalakay ang aklat ng Apokalipse. Di ba? Nung tinalakay natin to, halos lahat ng buong Book of Revelation ay nasagasaan natin. Amen? Why? Because yun ang ministry ng ikapitong anghel, to finish the mystery of God. Biyaya ng Diyos na nakilala natin to. Pagpalain kayo ng Diyos, let us all stand. God bless you. Amen. Let us sing a song. A cappella na lang dahil wala na tayong musician, hindi na bumalik ang ating kapatid, no? Si Brother David. Ha? Magpa? Bisita. Okay. So let us sing a song, mga kapatid, that says, I love Him because He first loved me. Bakit natin mahal ang Diyos? Dahil siya yung una nagmahal.